Good day, class. This is our activity, line exercises 1 in AutoCAD. First step, you need to open your CAD application, and then you're going to select the new drawing, and then you're going to type our title, line exercises, your name, para alam ninyo kung ano yung name ninyo. And after that, you're typing, ang tinype ko dyan, line exercises 1-tg, and then click create. Ayan, next step natin, ayan, syempre nag-loading, hintayin natin mag-loading. Ayan, nakikita na natin yung working environment. So, all we need to do is to create first the line exercises using yung box natin na 10x10. So, make sure lang na i-zoom in nyo yung screen nyo para makita ninyo yung gagawin ninyong lines. So, first, punta muna tayo sa draw commands. Select nyo yung line and then click kayo or tap kayo sa reference ninyo. So, make sure lang na lumalabas yung guidelines na green and then input natin yung 10x10 na sukat natin for the box. Then, we're going to close the figure or object natin, yung block natin. And then, after that, click natin yung select. And then, select natin yung 10x10 na box na ginawa natin. Copy. Yun, click natin yung copy command. And then, specify natin yung base point. So, ito yung base point ko. And then, i-input natin ngayon yung distance niya. So, ang distance natin is 12 and 24. Sa nakuha, yung 2 na distance nasa pagitan ng mga box natin at yung 10 na distance ng each box natin or yung lawak ng distance natin sa box. And then after that, ikakopy nyo lang ulit lahat ng tatlong box pababa naman ng 12 para sa another 3 boxes natin. Yan, dahil 6 na box yung kailangan natin for this activity. Let's first create the first box. So, click muna natin yung naka-vertical line, offset natin. Look for offset command, and then click natin. And then, once we click the command, type natin yung offset distance niya by 0.5. And then, okay. And then, click natin yung multiple. Para multiple tap na lang tayo pagkatapos ng offset na. Yan, okay? Pag mag-offset, O or offset, enter 0.5, yung distance ng 0.5 natin, and then multiple. Para click lang kayo ng click or tap lang kayo ng tap in finishing our first box. Alright, for second box, ang kailangan naman natin i-offset ng 2x2 yung ating mga vertical and horizontal line. Dahil ang distance nun ay, or ang measurement niya ay 2. So, click natin offset, lagay natin yung distance na 2, and then multiple, yan, pababa, ano, para makita natin at least mga 4 or 5, pala, 5. And then, ganun din gagawin natin sa kabila. 2 by, offset ng 2, click ng multiple, and then tap. Ngayon, pagkatapos natin gawin yung grid na ganyan, gagawa na natin yung mismong figure ng ating second box. So, ang distance nun ay 2, yung vertical, and then i-offset din natin siya, yung ating ginawang line na 2. Okay po, make sure lang na nagawa po yung line na 2 using the command na draw, and then click yung line, and then input natin yung distance na 2. Right? And then, offset natin to. Click natin yung object na i-offset natin by 0.05 and distance ng offset. And then, multiple para multiple select na lang or tap yung gagawin natin. Right? And then, after that, escape tayo. Select natin ngayon yung ating ginawang 2 na lines na horizontal. And then, we're going to copy. Ito yung base point ko.
Yan, ikakopy natin siya kung nasaan yung mismong forma ng ating object. Okay, sa lahat ng area po. Alright, so next naman yung naka-vertical naman na naka-2. Draw ulit ng line. And then, input natin na dapat ang distance ng line natin, or second point natin is 2. And then, click natin yung vertical na 2 na ginawa natin. Select, and offset it by 0.05 ulit. And then, multiple natin para mabilis lang tayong mag-offset. Alright, and then, same procedure tayo with the horizontal. Kakopy din natin siya sa area na kailangan yung ating vertical lines. Alright, for our third box, so we need to create yung ating naka 45 degrees na lines. So, line tayo, create line, and then, make sure lang na makikita mo yung midpoint to midpoint ng ating line sa gilid. Okay, so hanapin nyo yung naka-triangle. So, pag naka-triangle, automatically, midpoint siya sa ating object snap. Okay, so object snap natin yan sa settings. So, ayan. Kusang maglalagay, lalabas yung perpendicular nakalagay dyan. So, meaning it is a 45 degrees line. Okay, ayan. Then, create tayo ng line dyan ng naka 45. Through all the way sa ating corner to corner para magawa natin yung 45 by 45 na yan. And then, after nyan, nagawa na natin sa lahat ng side. We're going to offset it all the side. Okay? So, click natin yung line na i-offset natin. Offset natin. Offset command. Click natin yung 0.05. And then, multiple po. Ayan. And then, tap ninyo po yung mga lines na po na yan. Para sa ating third box na line exercises. And then next step, trim all the excess lines using the quick trim command. So make sure lang no, you're going to select all the lines na kailangan natin i-trim. So if may hindi na trim, you can select the lines and erase it. Gaya nito. Ayan, yung sobra dong sa kabilang side. I-erase na lang natin siya after our trim command. Alright, sa third box natin, make sure lang may grid kayo na naka-offset ng 0.5 by 0.5. And then, quick trim lang tayo para sundan niyo yung figure kung ilan yung iti-trim. Kung pang horizontal and vertical. So, ang diskarte ko dito, ayan. Ganyan. So, dalawang line yung tinitrim ko ng naka-vertical and horizontal. Make sure lang na nasusundan po yung ating line exercise box number 4. Alright, punta tayo sa ating box number 5. So, gaya sa box number 4, i-offset nyo ulit ng 0.5. Make sure lang na meron tayong mabubuong parang grid siya na ang distance niya po ay 0.5. So, offset natin, type nyo yung distance natin na 0.5 and then multiple and then tap lang kayo sa horizontal direction and vertical direction. Then, after this po, quick trim lang tayo. Sundan lang natin yung sample plate natin para sa figure natin sa box number 5. Alright, next step natin, quick trim tayo. So, sa ilalim ako nag-start dito para sa reference ng trimming natin. So, base lang kayo doon sa sample plate natin sa pagtitrim. Alright, para sa ating last box, syempre, ang ginawa ko muna, gagawa muna tayo sa labas ng ating hexagon.
So, paano ko siya ginawa? Una, naggumawa muna ako ng line na may sukat na 1. And then, i-offset ko tong line na to by 0.05 para sa reference ng ating gagawing hexagon. Okay po. So, offset tayo ng 0.5 or 0.5. Ayan, offset tayo ng 0.5. 0.5. Ayan. And then po, make sure lang pag gumawa tayo ng line, naka 60 degrees po siya. So, automatic naman yun na kapag gagawa tayo ng inclined line, may lalabas po na suggested na degrees. Ayan. So, sundan nyo itong ginagawa ko. Ayan o. Make sure lang na lalabas yung 60 degrees. And then, click nyo yun para makagawa kayo ng 60 degrees. Then, after that, both side yun, iti-trim natin yun. And then, we're going to use the mirror command para magawa natin yung kalahati ng ating hexagon or makabuo tayo ng hexagon. O, ayan. Ayan. So, 160 sa kabila, 120 naman sa right side natin. Kung di 120, kailangan accurate siyang 120 degrees yung magawa ninyo. Alright po. Ayan. So, 121. Ayan. So, make sure lang na 120 po talaga. 20 degrees, 120 degrees. Ayan. Alright. 120 degrees para sa another side ng ating hexagon. Okay po. And then, after that, trim lang tayo. Ang dapat nating i-trim. And then, after dating matrim, yung nagawa natin, i-mirror natin yan. Okay? So, in-erase ko lang muna yung unnecessary lines. And then, select natin yung object. Ayan, select natin. Tapos, look for mirror. Mirror command. So, pag mag-mirror kayo, mirror command. Tapos, click tayo dun sa first point natin, yung reference natin, papunta sa kabila. Ayan, nakagawa na tayo ng hexagon. Tapos, no lang, para hindi natin masira or matanggal yung ating hexagon. Tapos, mag-offset lang ako dito ng distance niya ay 0.5 horizontal, yung horizontal natin. Ayan, for reference. And then, sa kabila naman is 1. Okay, offset ako ng 1 dito para din sa reference ng ating hexagon. Okay po. And then, select ko ngayon yung hexagon. Ayan, select ko yung hexagon natin. And then, ika-copy-copy ko po siya para katulad na nasa figure box number 6 natin. Ayan, hanap lang kayo ng reference kung saan nyo siya pwedeng kuhanin para makopy nyo siya. Ang katulad na ganyan. Ayan, sa ilalim, tsaka sa kabilang side. And then, after that, delete natin yung mga unnecessary lines. Tapos, select naman natin lahat ng kailangan nating i-copy yung dalawa na yan. Para matapos natin yung ating box number 6. And then, delete lang natin yung unnecessary line. So, ngayon, lahat ng kulang na details, line na lang yon. And then, i-offset ko siya by 1. So, gagawa muna ko line. Tapos, yung nagawa kong line na yan, i-offset ko yan ng 1. Okay po. Same as with sa kabilang side din. Ganun din po. Para matapos na natin yung ating box number 6. Alright, now, so that's it, our line exercises 1. So, I hope na matapos nyo to. Thank you!